Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Politico.com. Pahayag ni General Romeo Browner, AFP Chief of Staff, sa isang interview ng Billionaire News Channel. Medyo nakakaalarma ng kaunti. Title: Kawawa naman Pilipinas. Any shortcut to power will only benefit China. AFP Chief Browner. Kung magpalit daw ng liderato, lalo na kung hindi constitutional, shortcut nga makikinabang, number 1 ang China. Bakit? Isinama na naman yan, China. Pwede namang sabihin siguro na it's bad for our country. Ganun lang. Bakit idawit mo pang China? Pinapainit ba nila ang tension with China? Grabe, no? Ito. In an interview on Billionaire News Channel on Point, award-winning broadcast journalist Pinky Webb asked Browner about reports of a supposed civilian military junta. Yung si Senator Lacson ang nagbulgar nito na mayroong nagkukumbinsi sa kanya na pwedeng maging member siya sa isang civilian military junta. Ang sagot ng AFP chief, it is a cause of concern because right now for us in the military, what is really important at this point is we have to keep our country stable. Correct, agree ako niyan. Medyo alanganin na tayo, tapos mag-civilian military junta, lalo tayong delikado. There are calls for us, for the AFP to withdraw our support from the President or to launch a coup d'etat or even a military junta. But several times we have announced that we are rejecting this as well because we believe that we still have to keep our actions within constitutional means, and we are not for unconstitutional means of, let's say, regime change. Agree ako niyan. Kasi ako, naranasan ko na yung unconstitutional means panahon ni late President Cory Aquino, kudita na siyam, series of bloody coup d'etat siyam, nakasama ako doon sa bloodiest December of 1989, and it's napatunayan ko na coup d'etat or whatever actions na hindi na ayon sa Constitution will not be good for our country. Kaya agree ako dito sa sinasabi ng Chief of Staff. Kaya lang ito na, bakit dinagdagan pa niya na? He said the AFP considered several factors before deciding to reject calls for the military to turn its backs on the government. Number 1, the economy of our country. Tama, yun ang isipin. Economy or yung mga tao nasa laylayan dahil sila ang magiging ultimate victim pag magkaroon ng extra constitutional means. Kawawa ang taong bayan. Economy, mag-collapse. If we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po ay ang ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakita natin bumabagsak na. Yeah. So, salamat naman sa ating General Browner at nakikita niya yung totoong kalagayan ng bansa. Bumabagsak na ang ating ekonomiya. He noted that the Philippine Stock Exchange is down and the peso has further weakened against the dollar. Malala po ang kalagayan ng ating bansa. At salamat sa consideration ng AFP leadership na hindi pwedeng gagalaw ka na lang basta ng extra constitutional dahil lalong maghihirap ang bansa. Kawawa talaga.
When we decide, sabi na, we are not just looking at the political environment of our country, we are also looking at the bigger picture. For instance, yung ating regional security. Ito na. Kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, ang makinabang lang dito, si China. So, kawawa naman ang Pilipinas. With all due respect sa ating Chief of Staff, kung ako lang, opinion ko lang ito sana wag na lang niyang dinawit ang China dahil maiinis na naman ang China sa atin. Lalo lang titingkad ang tension between the Philippines and China. Wag naman natin palaging inaaway ang China. Para ba? Diba, nanghihikayat ang Philippine government ng Chinese tourist. Bisita kayo dito. In-open up ang maganda yung ginawa ng BI ba yun? Chinese tourist, mag-apply na lang e-visa application. Kasi bagsak ang ating turismo Ang Chinese tourist, panahon ni Tatay Digong, dahil maganda yung diplomatic relations natin, hindi palaban ng Tatay Digong. Highest level, I think 2018, 8.3 million tourists bumisita sa Pilipinas. Yan na po ang highest recorded foreign tourist arrival sa Pilipinas. Panahon ni Tatay Digong. Bakit? Maganda yung diskarte. At yung taong iyon, I think 1.7 million Chinese tourists bumisita sa Pilipinas. So, ang laking tulong sa ekonomiya. Ngayon, the government's trying to win back the Chinese nationals. Tapos ngayon, idadamay mo na kung magka-extra constitutional means, pagpalit ng regime, makikinabang si China. Kung ako si China, maiinis ako. Magre-react ako na, bakit nyo kami dinadamay dyan? Problema nyo yan. Medyo provoking. Provoking yung statement na makikinabang lang si China. Sana naman, wag nating tignan ang China na kalaban. Ang Constitution nakalagay po sa atin, independent foreign policy. Anong tawag doon? Friends to all, enemy to no one. Maalala ko tuloy ang Pangulong Marcos Sr. noong kapanahunan niya. Kasagsagan ng Cold War. Aliado tayo ng US labanan, democracy versus communism. Anong ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? Nag-open up siya ng diplomatic relationship sa USSR, sa China. Now, to me, napaka-wise move, strategic move yun. Dahil sa ginawa na yon, yung dependent foreign policy, na-stop ang support, communist support from USSR and China para sa mga communist forces, CPP, NPA sa Pilipinas. Kailan ba tayo babalik ng mga gano'n na wag nating awayin? Wala tayong dapat kaaway. Yun ang aking punto di vista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan og yero. Natagaan. Mahal kayo ang panalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Uncle sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Uncle. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Col. Makatop na ko. Wala na putol-putol na gid ang yero.
Mga bato kol. Ibang butagan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang ngero. Gabok na gid si Uncle. Karon naman na gid si Uncle sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig lang kung agwanta ning sin. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat.